Sa isang maaraw na hapon ng Sabado, napagdesisyonan ng babaeng si Vivian kasama ang kanyang anak na si Renan na magkaroon ng picnic. Kaya naman hinanda na nila ang kanilang babauning mga sandwich. Naglagay na rin sila ng mga prutas at ilang mga inumin. Lahat ng ito ay pinagsama-sama nila sa basket. Maya-maya pa'y dumiretso na rin sila sa parke. Nang makarating sila doon, nakakita sila ng isang malinis at payapang espasyo na nasa ilalim ng isang puno. Kaya naman, hindi na sila nag-atubili pa at dito na nga nila hinanda ang mga gamit nila para sa picnic. Habang kumakain sila, nagsimulang magsalita ang batang lalaki na si Renan. Kinikwento niya sa kanyang nanay ang kanyang passion sa pagsusulat. Sinabi niya na magtatrabaho daw siya sa hinaharap at magsusulat ng napakadaming mga istorya. Habang ang kanyang ina naman ay laging interesado sa kung ano ang mga pangarap at ginagawa ng kanyang anak na si Renan. Talaga magsusulat ka ng maraming istorya? Eh di sa unang istorya mo, tungkol saan yung kwento? Pagtatanong ni Vivian sa kanyang anak. Kaya naman sobrang excited na nagkwento ang batang si Renan at sinabi na ang istoryang gagawin niya ay tungkol sa isang batang lalaki na kung saan ay nakadiskubre siya na meron siyang magical power. At ang bida na ito sa kanyang istorya ay ililigtas daw ang mundo mula sa pagkawasak nito gamit ang kanyang kapangyarihan. Habang nagkikwento ang batang si Renan, ay mabusisi namang nakikinig sa kanya si Vivian at talaga namang humahanga ito sa imahinasyon ng kanyang anak. Nang matapos na nga ang bata sa pagkikwento ng kanyang istorya, ngumiti si Vivian at buong pagmamalaki nitong sinabi na, "Anak, siguradong magiging magaling kang manunulat balang araw. Nakakatuwa kung paano ka nagkikwento. Para bang bumubuo ka ng sarili mong mga mundo, gamit lang yung mga salita mo." Ngumiti naman pabalik ang bata sa kanya at nagpasalamat. "Salamat ma, hindi ko nga po alam kung paano ako makakapagsulat nang wala pong suporta ninyo. Biruin niyo po, wala pa po akong istorya pero nandyan na po kayo. Ang #1 fan ko." Natatawang saad ni Renan. Sabay naman silang nagtawanan dalawa. "Syempre naman, ako kagad yung #1 fan mo." Nagpatuloy lamang sila sa pag-uusap habang ini-enjoy ang kanilang picnic ng magkasama. Nagtatawanan at pinag-uusapan din ang kanilang mga gagawin at plano sa hinaharap. Sobrang saya ni Vivian habang iniisip kung gaano siya kaswerte sa kanyang anak. Ito na siguro ang pinakamalaking biyayang natanggap niya sa kanyang buong buhay. At magkaroon man siya ng problema sa mundong ito, masaya siya dahil alam niyang nandyan si Renan, ang natatangi niyang anak na pagbubuhusan niya ng pagmamahal. Isa kasing may tuturing na strong and independent woman si Vivian. Matapos kasing mamatay ang kanyang asawa dahil sa heart attack, kinikailangan niyang mag-isa na palakihin ang kanyang anak nang walang tulong ng kahit na sino. Ang kanyang asawa naman na si Andre ay dating isang successful na businessman at noong nabubuhay pa ito ay talaga namang masasabi na napakakomportable ng kanilang buhay. Pero sa totoo niyan ay hindi naman interesado ang babaeng si Vivian na mabuhay ng maraming pera. Dahil para sa kanya, gusto niya lamang magpalaki ng isang mabuting anak. Sa katauhan nga ni Renan. Matalinong bata si Renan at isa ring mabait na binata. Lumipas ang maraming taon simula nang mamatay ang kanyang asawa. Kaka-18 pa lamang ni Renan at naghahanda na itong pumasok para sa kolehiyo. Lagi namang proud at pinagmamalaki ni Vivian ang kanyang anak. Masaya siya kung paano ito lumaki at sa kung anong klaseng relasyon ang meron sila. May tuturing kasi nilang best friend ang isa't isa na kung saan ay pwedeng-pwede at kayang-kaya nilang ikwento ang anumang mga nangyayari sa kanilang mga buhay sa pagitan nila. May isang pagkakataon habang nakaupo ang dalawa sa living room, bigla na lamang may pumasok na katanungan sa isip ng binatang si Renan. "Ma, bakit pala hindi ka ulit nagpakasal?" Napasinghal naman si Vivian sa tanong ni Renan at sumagot. "Alam mo nak, nahanap ko na yung may tuturing kong love of my life. Yung tatay mo, siya na ang lahat ng kinikailangan ko. At imposible namang makahanap pa ako ng hihigit sa kanya." Malungkot naman nang umiti na lamang si Renan sa sinagot ng kanyang nanay at tumango ito na nagpapakita ng pagsang-ayon niya sa tinura ng babae. Sa totoo niyan, alam naman talaga ni Renan na wala nang kahit na sino ang makakapalit pa sa yumao niyang tatay. Pero gustong gusto talaga ng binatang si Renan na makita muling masaya ang kanyang nanay. Pero para naman sa babaeng si Vivian,
ay hindi niya hinahayaang malamon siya ng kanyang kalungkutan at sa halip ay ini-enjoy na lamang niya at ng kanyang anak ang kanilang buhay na kung saan ay nagta-travel sila sa iba't ibang mga lugar na pwede nilang puntahan at sumusubok ng bagong mga bagay. Pero kapag nasa bahay naman sila, masaya silang magkasama kung manood ng pelikula at magluto ng sabay. Lagi rin namang pinapaalala ni Vivian sa kanyang anak na ipagpatuloy lamang ni Renan ang kanyang pangarap. Alam kasi ni Vivian na bata pa lamang si Renan ay gusto na nito ang maging isang magaling na manunulat. Kaya naman mula pa sa batang edad ay lagi nang binibilhan ni Vivian ang kanyang anak ng mga libro mula sa paborito nitong mga author. Bukod pa doon, binigyan niya na rin ito ng isang magandang laptop. Nagpagawa pa siya ng isang personalized coffee mug, isang notepad at isang eleganteng ballpen nang sa gayon ay laging ganahan si Renan na magsulat at ipakita ang kanyang mga idea at inspirasyon. Hindi rin nagkulang si Vivian na dalhin ang kanyang anak sa mga literary conference na kung saan ay gustong-gusto naman ni Renan. Palaging inuudyokan ni Vivian araw-araw ang kanyang anak na magsulat at nakikita niya naman na nagbubunga ang kanyang pag-uudyok dito na ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Ngunit, hindi rin naman mapigilan ni Vivian na mag-alala para sa kanya dahil natatakot siya na baka sobrang dumepende sa kanya ang kanyang anak, na baka umabot sa puntong hindi na nito kayang makisabay pa sa mga kabinataan at kadalagahan na kasing edad niya. Ayaw naman ni Vivian na malungkot at maging mapag-isa ang kanyang anak kapag umalis na ito at pumunta na sa kolehiyo para ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging isang manunulat. Pero lagi din naman siyang pinapaalalahanan ng kanyang anak na si Renan. Ma, alam ko naman na lagi kang nandito para sa akin pero huwag kang mag-alala. Meron din naman akong mga kaibigan at may sarili din akong buhay. Ito ang laging pagpapaalala ni Renan sa nanay niya. Masaya naman si Vivian sa tuwing sinasabi to ng kanyang anak. Alam niya na isang espesyal na bata si Renan at malaking biyaya para sa kanya ang pagdating nito sa kanilang buhay. Umaasa na lamang siya na naging isa siyang mabuting ina para kay Renan at nahanda niya na sana ito para sa kung anumang pagsubok na kakaharapin ito sa kanyang hinaharap. Puno man ng paglalakbay at kasiyahan ng kanilang buhay, pero simula noong mamatay ang kanyang asawa, alam ng babaeng si Vivian na pwedeng magbago ng isang iglap lamang ang ikot ng kanilang buhay at natatakot siya sa mga pwedeng mangyari. Kaya naman sinusulit niya na lamang ang mga panahon at pagkakataon na kasama niya pa ang kanyang anak dahil laging iniisip ni Vivian na ang buhay ay maikli lamang at napakahalaga. Pero talaga namang hindi handa ang kaawa-awang babae sa kapalarang naghihintay sa kanilang buhay. Dumating na kasi sa punto na kailangan nang umalis at lumisan ng kanyang anak para pumasok sa kolehiyo. Sa kalapit na bayan lamang naman ito pumasok, kaya naman nabibisita niya pa rin ang kanyang ina sa tuwing weekends dahil nasa 2 oras lang naman ang biyahe. Masayang-masaya naman si Renan sa pinaparamdam na unconditional love at pagsuporta ng kanyang nanay. Katulad ng nakasanayan nila noong bata pa lamang si Renan, isang Sabado, nang makauwi si Renan mula sa kolehiyo, ay pumunta sila sa parke para sa isang picnic. Isa yung mainit at mailinsangang araw ng summer. Pero sa kabila ng init ng panahon, ay nagkaroon naman sila ng masayang mga oras ng magkasama. Nang sumapit na nga ang gabi, bumalik na sa sasakyan ng binata para mag-drive papunta sa kanyang university. Pero dito na pala magsisimulang magbago ang ikot ng kapalaran para sa babaeng si Vivian. Sa kalagitnaan kasi ng pagdadrive ng binatang si Renan ay nasaktuhan naman na nakasalubong niya sa daanan ang isang lalaking nagdadrive na nasa impluwensya ng alak. Dahil nga sa kalasingan ay hindi nito nagawa na manatili sa sarili niyang lane hanggang sa lamunin niya na ang linya na tinatahak ng binatang si Renan at sumalpok siya dito. Sa sobrang lakas ng impact ng pagkakasalpok ng sasakyan ng lasing na lalaki ay tumilapon palabas ng sasakyan si Renan at bumagsak sa lupa na agad namang nawalan ng malay. Nang mabalitaan nga ni Vivian ang aksidenteng nangyari, pakiramdam niya ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Agad siyang pumunta patungo sa ospital at doon ay nakita niya ang kanyang anak na nasa critical ng kondisyon. At ang tanging bumubuhay na lamang sa kanyang anak na si Renan ay ang mga machine na nakakonekta sa katawan ng kawawang binata. At doon lamang napagtanto ni Vivian kung gaano kalala ang bangungot na ito na nangyari sa kanilang buhay.
Isang bangungot na hindi niya kayang matakasan. Lumipas pa ang ilang mga linggo pero nanatili si Vivian sa tabi ng kanyang binatang anak. Hindi nalilimutang manalangin na sana ay gumaling na ang kondisyon nito. Lahat na ng posibleng emosyon ay naramdaman na ng babaeng si Vivian. Mula sa pagkatakot, pagkalungkot, galit at pagkamuhi. Hindi niya kayang maisip kung ano nga ba ang buhay niya nung wala si Renan sa piling niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at kung makaka-move on ba siya kung hindi magawang makasurvive ni Renan. O Diyos ko, huwag niyo naman po sanang kunin sa akin yung nag-iisang anak ko. Pakiusap, huwag niyo po siyang ipagkait sa akin. Kapiling niyo na po yung asawa ko. Hindi ko po kaya kapag yung anak ko ay mawawala rin sa akin. Ito ang araw-araw na pinapanalangin ni Vivian. Bawat araw kasi na dumadating sa kanyang buhay ay isang digmaan. Habang nakikita niya kung paanong nahihirapan na ang kanyang anak na kumapit at ipaglaban ang sarili nitong buhay. Wala mang malay si Renan pero lagi siyang kinakausap ng kanyang nanay. Laging kinikwentuhan ni Vivian ang kanyang anak ng iba't ibang mga istorya at ipinapaalala dito ang masasayang mga pagkakataon na magkasama sila. Simula nang maaksidente si Renan ay hindi na magawang makatulog pa ng kanyang nanay, ni hindi na nga rin ito makakain. Nakafocus na lamang ang utak nito sa paggaling ng kanyang anak. Pakiramdam niya na sa bawat mga oras na lumilipas at mga araw na hindi niya nakakasama ng malakas ang kanyang anak ay may mga parte sa kanyang sarili ang nawawala. Iniisip niya kung ano ba dapat sana ang ginawa niya para hindi sana ito nangyari sa kaawa-awa niyang anak na hindi na sana ito na aksidente. Minsan, naiisip din ni Vivian na kasalanan niya ang lahat ng ito. Ngunit tila ba hindi dinidig ng Diyos ang kanyang kahilingan. Mas lalo lamang kasing lalala ang kalungkutan na mararamdaman ni Vivian dahil malapit nang matapos ang laban ni Renan para sa kanyang buhay. Kailangan nang harapin ni Vivian ang pinakamasamang bangungot na darating sa kanilang buhay. Sinabi ng mga doktor na hindi na kinakaya pa ng katawan ni Renan na makatanggap ng anumang gamot. At noong araw din na iyon ay sumuko na si Renan. Wala na ang kanyang anak. Diyos ko, hindi! Hindi! Pagmamakaawang sigaw ni Vivian habang nakahawak sa katawan ng kanyang anak. Tila ba lahat ng hangin sa kanyang katawan ay naubos na sa kaiiyak. Hindi ito maaari! Hindi pwedeng mawala yung anak ko sa akin! Pagmamakaawa niya pa habang yakap-yakap pa rin ang kanyang anak, naglulupasay sa sakit na kanyang nararamdaman. Hindi niya matanggap na wala na ang kanyang anak. Ang sakit at paghihinagpis na nararamdaman ni Vivian ay hindi kayang maipaliwanag sa salita. At noong araw na iyon, pakiramdam ni Vivian na hindi niya na kayang muli pang ngumiti. Iniisip ni Vivian kung ano nga bang mangyayari sa kanyang buhay. Ngayong wala na ang pinakamamahal at nag-iisa niyang pamilya sa katauhan ni Renan. Paano nga bang magagawa ng isang ina na walang ginawa kundi mahalin at pagtuunan ng pansin ang kanyang anak simula nang mawala ang kanyang asawa na ngayon ay wala na rin ito? Paano siya makaka-move on at paano niya ipagpapatuloy ang kanyang buhay? Nung mapagkakataon na iyon ay talaga namang naliligaw si Vivian sa kung ano ang gagawin niya. Matapos ang napakaraming mga araw nang hindi niya paglabas sa kanilang bahay, mula sa hindi matapos niyang pagluluksa sa pagkawala nito, ay nagsimula na ulit siyang bisitahin ang puntod ng kanyang anak araw-araw. Katulad kasi ng ginagawa nila noong nabubuhay pa ito, uupo si Vivian ng buong araw sa tabi ng puntod ng kanyang anak. Kakausapin nito na para bang nabubuhay pa rin ito, tulad ng dati. Naging ordinaryong routine na sa buhay ni Vivian ang pagbisita sa puntod ng kanyang anak. Nakakatulong din kasi ito para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya sa pagkawala nito. Pero meron pa rin namang sakit na kahit anong gawin niya ay hinding-hindi na mawawala. Sa tuwing bibisita si Vivian ay kinikwento niya kay Renan kung anong nangyari sa kanyang buong araw. At pagkatapos ay aalalahanin niya ang mga pagkakataon na nagkakasiyahan sila ng kanyang anak. Mga masasayang pagkakataon na magkasama pa sila. At sa bawat mga kwentong ito ay hindi maiwasan ni Vivian ang umiyak. Napupuno ng mga luha araw-araw ang puntod ng kanyang anak. Hindi niya na makayanan pa ang sakit at may mga araw na pakiramdam niya ay hindi na siya makaka-move on pa sa nangyari at malapit na siyang sumuko. Ganun na nga lamang umiikot ang buhay ng kawawang babae na si Vivian. Gigising siya ng umaga
maghahanda at pupunta sa puntod ng kanyang anak. Pagkatapos ay maglalagay siya dito ng mga sariwang bulaklak. Kakausapin niya ang kanyang anak na parang buhay pa ito. Maya-maya ay iiyak. At pagkatapos ay uuwi siya ng kanilang bahay na kung saan ay mas lalo lamang siyang iiyak ng mag-isa. Ngunit may kakaibang nangyari isang araw. Matapos kasing bisitahin ni Vivian isang umaga ang puntod ng kanyang anak, habang papalapit siya ng papalapit dito, ay may nakita ang kanyang mga mata. Isang kakaibang bagay na hindi niya pa nakikita simula nang mailibing sa sementeryong ito si Renan. Isang pulang rosas kasi ang nasa ibabaw ng puntod ng kanyang anak. Agad niyang nilapitan ng bulaklak at nakaramdam ng takot at pagkaintriga sa parehang pagkakataon. Napatingin siya sa paligid. Umaasa na sana ay may makikita siya sa paligid na kayang makapagpaliwanag ng presensya ng rosas na nasa puntod ng kanyang anak. Pero wala siyang nakita. Inisip na lamang ng babaeng si Vivian na baka ay may sadyang nag-iwan ng bulaklak sa puntod ng kanyang anak bilang senyales ng pagpapakita nito ng simpatya sa kanya. Kaya naman hindi niya na lamang ito inisip pa ng mas malalim. Ngunit habang dumadaan pa ang mga araw, sa tuwing bumibisita si Vivian sa puntod ng kanyang anak, ay lagi siyang may natatagpuan ditong pulang rosas. Hanggang sa nakasanayan niya na itong makita. Dumating man ang tagtuyot at natuyo na ang mga bulaklak sa paligid ng puntod ng kanyang anak. Pero nananatili ang pulang rosas na sariwa araw-araw na tila ba'y nagniningning ito tuwing umaga. Hindi pa rin naman may paliwanag ni Vivian kung bakit meron kung sinong tao ang magdadala ng rosas araw-araw sa pinagpapahingaan na lugar ng kanyang anak. Kaya naman hindi niya maiwasang isipin kung ano nga ba ang gusto nitong sabihin. At simula noon ay paulit-ulit nang tinatanong ni Vivian ang kanyang sarili kung sino nga ba ang taong nag-iiwan ng rosas sa lugar na iyon. Hindi rin naman maiwasan ni Vivian na makaramdam ng pagkatakot. Sino kayo lagi nag-iiwan nito? Kakilala niya kaya si Renan? Baka kaibigan o girlfriend to ni Renan sa college? Diyos ko, sino kaya to? Bakit napaka-misteryoso naman ang dating nito sa akin? Pag-aalalang wika ni Vivian habang hawak-hawak ang pulang rosas. Hanggang sa umabot na nga sa puntong naging enigma na ang pulang rosas na ito para sa kawawang babae. Isang kakaibang bagay na hindi niya kayang maipaliwanag. Kaya naman, sinubukan niya na lamang bisitahin ang puntod ng kanyang anak sa magkakaibang mga araw. Sa pamamagitan nito ay baka matuklasan niya kung sino nga bang misteryosong tao na nag-iiwan palagi ng pulang rosas doon. Ngunit ang problema, sa tuwing sinusubukan niya na alamin kung sino nga bang misteryosong tao na ito, ay mas lalo lamang siyang naguguluhan. At umabot na nga sa punto na kinikilangan ng kausapin ni Vivian ang staff sa sementeryo tungkol sa bagay na iyon. Hindi rin po namin alam, ma'am. Wala rin naman po kaming napapansin. Sagot ng staff sa kanya nang tanungin nito. Sigurado po ba kayo? Napaka-imposible naman po kasing mangyari na walang naglalagay ng rosas sa puntod ng anak ko. Sagot naman ni Vivian. Ngunit kahit na anong gawin niya ay walang makapagpaliwanag sa kakaibang mga nangyayari. Dahil may palatuntunan ang sementeryo na hindi nila gagambalain ang mga bumibisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay sa sementeryo bilang pagpapakita ng respeto at dahil iniisip nila na isa itong pribadong bagay. Nang dahil sa parami ang mga katanungan na bumubuo sa isip ni Vivian, ay mas lalo lamang siyang natakot sa napakaraming mga posibilidad na halos hindi na nga siya makatulog. Maraming mga gabi na nakadilat na lamang si Vivian. Sinusubukang unawain kung ano nga bang mga nangyayari. Niisip niya na kung mayroon bang sumusunod sa kanya. O baka naman ay may mga nangyayaring kakaibang mga bagay na hindi niya kayang maipaliwanag. Katulad na lamang ng mga itim na mahika. Ang pag-iisip na ito ng babae ay lalo lamang lumala na umabot na nga sa punto na naging paranoia na ito. Natatakot na siyang bisitahin ang puntod ng namatay niyang anak dahil baka ay may sumusunod sa kanya. Meron ba siyang mga kaaway? O baka may iniwan lang siya na kahit na ng sikreto na hindi ko alam? Pag-iisip pa niya. Kaya naman makalipas ang ilang mga linggo ng dilema na ito ng babae. At matapos ang lalo lamang niyang pagka-stress sa sitwasyon, napagdesisyonan ni Vivian na kailangan niya ng malaman ng katotohanan. Nag-search siya ng isang security equipment sa online at bumili ng isang camouflage camera. Ang kanyang idea ay ilalagay niya ito malapit sa puntod ng kanyang anak at sa pamamagitan nito
ay malalaman niya na kung ano nga bang nangyari. Hindi niya akalain na ganito pala kahirap i-install ang camera doon dahil wala namang masyadong alamang babae tungkol sa teknolohiya. Hindi rin naman siya pwedeng mag-hire ng kung sino man dahil may tuturing pa rin na krimen ang ginagawa niya. Pero determinado siyang malaman ang buong katotohanan. Kaya naman pumunta siya sa sementeryo isang gabi at gumugol ng napakaraming mga oras habang pinaplano kung saan ba ang pinakamagandang lugar na pwede niyang ilagay ang kanyang kamera nang hindi ito nadidiskubre. Sa wakas, nakakita na nga siya ng isang magandang lugar na kung saan ay may tatago niya ng maganda ang kamera at marirecord nito ang lahat ng mga nangyayari kahit na hindi ito nakikita o napapansin ng kahit na sino. Napagdesisyonan niya itong ilagay sa isang puno katabi ng puntod ng kanyang anak na si Renan. Dala-dala ng babaeng si Vivian ang kanyang kamera, toolkit at sandamakmak na lakas ng loob. Ang puno kasi na napili niya ay isang malaki at puro dahon na pupis at hindi matibay na sanga. Sa katunayan nga niyan ay ilang beses muntik mahulog ang kamera. At kung may nakakakita pa sa kanya ay siguradong hindi sila maniniwala sa paghihirap na ginawa ni Vivian para lamang malaman ang katotohanan na matagal nang gumagambala sa kanyang isipan. Pero talaga namang ang taong may tiyaga ay tiyak may nilaga dahil sa dulo ang determinadong babae ay nagawang ma-install ang kanyang equipment sa taas ng puno. At noong sa wakas na makabalik na siya sa lupa, talaga namang pawis na pawis siya at hinihingal habang ang pagtibok naman ng puso niya ay napakabilis. Pero pakiramdam niya ay nanalo siya sa isang digmaan at ngayon ay hindi na siya masyadong mag-aalala pa dahil ang kamera na nilagay niya ay talaga namang hindi halata at imposibleng madiskubre ng kahit na sino. Pero dahil nga hindi pa rin niya naman alam kung ano ang makukuhanan ng kamera na ito, ay hindi pa rin maiwasan ng babaeng si Vivian ang kabahan. Lalo na at ilang mga linggo na siyang ninenervyos. Pwede naman kasi talagang sabihin na kung ano man ang madidiskubre ni Vivian sa puntod ng kanyang anak ay maaaring magpabago sa kanyang buong buhay sa susunod pang mga panahon. Sinigurado ni Vivian na nagre-record ang camera na binili niya para makuhanan ito ng video ang mga nangyayari sa paglipas ng gabi. Samantala sa bahay naman ay hindi magawang matulog ni Vivian dahil sa antisipasyon. Iniisip niya kung ano ba ang makukuhanan ng kamera. Diyos ko, ano kayong malalaman ko sa video na yun? Wika niya sa isipan habang nakatitig sa kanilang kisame. Isa iyong napakahabang gabi para sa kanya. Kaya naman pagdating ng kinabukasan, agad na pumunta si Vivian sa kanyang laptop upang tignan ang mga image na pinadala ng kamera mula sa sementeryo. At nang tignan niya ito, ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sobrang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Dahil sa video ay mayroong isang babae na bigla na lamang lumapit sa puntod ng kanyang anak. Nakasuot ito ng purong itim na damit habang may nakatakip sa isang parte ng mukha nito. Nakita ni Vivian kung paanong nilagay ng babae ang isang pulang rosa sa puntod ng kanyang anak na si Renan. Lumuhod ito at tila ba umiiyak. Mas lalong nilapit ni Vivian ang mukha niya sa screen upang malinaw na makita ang mukha ng babaeng umiiyak sa videong pinapanood niya. Pero nahirapan siya dahil medyo hindi na malinaw ang nakuha ng video sa mukha ng babae. Hindi naman alam ni Vivian kung paano niya ipoproseso ang impormasyon na ito. Naramdam siya ng halo-halong emosyon katulad nilang ng kuryosidad, takot at pag-asa. Sino siya? At anong koneksyon niya sa anak ko? Nasagot man ang katanungan ni Vivian kung sino nga bang naglalagay ng pulang rosa sa puntod ng kanyang anak. Pero nakabuo na naman siya ng panibagong katanungan at hindi niya mapigilang mag-isip tungkol dito. Gumugol siya ng ilang mga araw at gabi habang patuloy na inaalala ang misteryosong babae na nakita niya sa video. Hindi man malinaw ang mukha nito pero pinipilit pa rin ni Vivian na alalahanin kung nakita niya na ba ito kung saan. Kailangan niyang malaman ang pangalan ng babae. Pero kahit ilang beses niyang ulitin ay talaga namang imposible na malaman kung sino ang tao na ito na nag-iiwan ng bulaklak sa puntod ng kanyang anak. Kaya naman napagdesisyonan niya na wala nang ibang paraan. Kailangan niya itong komprontahin. Kaya naman pagkatapos ng isang linggo na pag-oobserba sa estrangherong babae, gumising ng maaga si Vivian isang araw. Na-excite pero natatakot din sa parehong pagkakataon. Naghanda na siya at dumiretso sa sementeryo. Nalaman na rin kasi ni Vivian kung anong oras laging dumadating ang babae. Kaya naman inagahan niya bago pa ito dumating. Nang makarating na siya sa sementeryo ay nagtago siya
sa isang tagong lugar, malapit sa puntod ng kanyang anak. Naghihintay ng tamang pagkakataon para kumprontahin ang misteryosong babae. At matapos ang ilang mga sandali, dumating na nga ang babae. Naglagay ng isang pulang rosas at umiyak. Inobserbahang mabuti ni Vivian ang babae at doon ay napagtanto niya na mas batang babae ito kaysa sa kanya. Mukhang nasa 35 years old pa lamang ito. Matapos pang titigan ng mabuti ni Vivian ang babae, ay pakiramdam niya na nakita niya na ang mukha nito pero wala siyang maalala kung saan. Ngunit nang tumalikod na ang babae para umalis, ay nakabungguan niya si Vivian. Laking gulat nito. Agad na nanlaki ang mata ng misteryosong babae. Napasigaw naman si Vivian sa kanya. "Sino ka? At bakit lagi nga nag-iiwan ng rosas dito araw-araw?" Tanong nito na may madiin na tono. Mahalata naman sa mukha ng estrangherong babae na nagulat ito. Hindi niya alam kung anong gagawin kaya napatingin na lamang ito sa bawat sulok ng sementeryo na tila ba'y naghahanap ito ng paraan para makatakas sa sitwasyon. Nanlalaki ang mga mata ng misteryosong babae na tila ba ay isa siyang daga na natrap sa isang kulungan. Pero sa kabila ng takot na nararamdaman niya ay pilit siyang naghanap ng lakas ng loob bago niya aminin sa babae ang isang impormasyon na kailanman ay hindi naisip ni Vivian na muli niyang maririnig. "Ako yung biological mother ni Renan." Revelasyon ng babae. Tila ba ay hindi naman makapagsalita si Vivian. Ngayon ay naaalala niya na ang eksaktong mukha ng babaeng nakatayo sa harapan niya. Ito ang kaparehang babae na nagbenta kay Renan sa kanya 18 taon na ang nakararaan noong sanggol pa ito. Lumalabas kasi na noong kasal pa rin si Vivian sa kanyang yumaong asawa, nadiskubre nila na hindi kayang magkaanak ng babae dahil sa isang kondisyon na tinatawag na polycystic ovarian syndrome. Dahil nga desperado na si Vivian na maging isang ina, naganap siya ng napakaraming mga options. Sumailalim pa nga siya sa iba't ibang mga medical treatments. Sinubukan niya na rin ang artificial fertilization. Kahit alam niya na napakababa lamang ng tsansa na gumana ito, marami pa siyang sinubukang mga procedures. Ngunit makalipas ang ilang mga taon na pagsubok at maraming beses din na pagkabigo, nagsimula ng mawala ng pag-asa ang babae. At noong mga pagkakataon na iyon, sa tulong ng isang kakilala ng kanyang asawa, nalaman at nakilala ni Vivian ang isang babaeng nagngangalang Luisa, na noong mga pagkakataon na iyon ay 17 taong gulang pa lamang. Buntis ito at naghahanap siya ng tamang mga magulang na magpapalaki sa kanyang anak. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Vivian. Desidido na kagad ang babae na kunin ng bata. Binayaran niya ng pera si Luisa at sa tulong ng isang trusted lawyer ay naligal ang pag-a-adapt niya sa bata na pinangalanan niya ng ang Renan. Hanggang mamatay si Renan ay hindi niya nasabi dito ang katotohanan. Pero totoo naman ang pagmamahal na pinakita niya sa bata na para bang tunay niya talaga itong anak. Para kay Vivian, ang pagmamahal na naramdaman niya kay Renan at ang pagmamahal naman na pinaramdam sa kanya ng kanyang anak ay sapat at sobra na para ituring nila na mag-ina ang isa't isa kahit na hindi ito lumabas sa sarili niyang sinapupunan. Pero hindi pa rin naman ito napapaliwanag kung bakit alam ni Luisa kung saan sila nakatira at kung paano nito nalaman na patay na ang kanyang anak. Pero doon din ay kinlaro ito ng babae. "Alam ko na parang kakaiba itong marinig, pero nitong mga nakaraang buwan, nagkakilala at nagkita kami ni Renan. Tapos nagsimula na rin kaming mag-usap. Sinabi niya na gusto niya pa daw malaman ng malalim yung istorya ng buhay ko. At ako naman na bilang nanay niya, gusto kong humingi ng tawad sa kanya para sa lahat ng mga nagawa ko sa nakaraan. Sobrang pinagsisisihan ko na binenta ko siya sa'yo. At nang malaman ko na wala na siya, pupunta ako dito araw-araw para pasalamatan siya at manghingi ng kapatawaran para sa lahat ng nagawa ko." At pagkatapos nun ay nagsimula ng umiyak ang babaeng si Luisa. Talaga namang nakaramdam ng labis na gulat si Vivian sa mga salitang binitawan ni Luisa. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman o ire-react niya. Pero sa kabila naman ito, masaya siya dahil nalaman niya na nakilala naman pala ng anak niya ang totoo nitong biological mother. Dahil sa katunayan niyan, matagal nang gustong sabihin ng babaeng si Vivian sa kanyang anak ang katotohanan tungkol sa kanilang relasyon. Natatakot lang siya na baka ay mag-iba ang turing nila sa isa't isa, na baka ay magalit ito at hindi siya mapatawad.
Pero sa kabilang banda naman, nakaramdam siya na niloko at pinagtaksilan siya. Hindi ko alam na hinahanap ka pala niya. Wika ni Vivian kay Luisa habang sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang sarili. Hindi ko rin alam pero sinabi niya sa akin na nalaman niyang adopted siya noong mapagtanto niya nang minsan niyang makita yung mga family photos niyo. Nakita niya ang sobrang pagkakaiba ng tenga niya sa inyo. Napansin niyang napakalaking pagkakaiba. Hindi nga ako makapaniwala na sa ganung paraan niya lang napagtanto na ampun siya. Kasi sino ba namang matinong tao ang ibabase na ampun sila? Base lang sa hugis ng tenga. Naiintindihan ko kung anong nararamdaman mo. Pero kailangan mong maintindihan din na gusto ko lang manghingi ng kapatawaran. At gusto kong ipakita sa anak ko na kahit wala na siya, nandito pa rin ako para sa kanya. Sagot ni Luisa sa babaeng si Vivian. Ilang mga sandali na nanatiling tahimik ang dalawa habang nagkakatinginan sa isa't isa. Hindi naman talaga alam ni Vivian kung ano ang isasagot niya kay Luisa. Pero nakakaramdam talaga siya ng galit, pagkalungkot at pagkasaya sa parehang pagkakataon. Pero mas lumamang ang simpatyang nararamdaman niya kay Luisa dahil hindi rin naman maalis ang katotohanan na isa pa ring ina si Luisa na nawalan ng anak. At bilang isang ina rin ay alam niya kung gaano kasakit para sa isang nanay ang mawalan ng isang anak. Kaya naman, nilapitan niya ang babae at sinumulan niya itong yakapin habang magkasabay silang umiiyak. Alam ko na walang kahit na anong salita ang makapag-aalis ng sakit na nararamdaman mo. Pero gusto ko lang malaman mo na nandito rin ako bilang isang ina. Nai-imagine ko kung gaano kasakit ang mawalan ng isang anak. At sa tingin ko, ayun yung nag-iisang koneksyon sa pagitan natin. Sa kabila ng mga pagkakaiba natin, pareho tayong nanay. Kung gusto mo nang kausap, kung gusto mong umiyak, o kung gusto mo lang tumahimik, nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Nang mga sandali na iyon ay nagpalitan sila ng pakikiramay sa isa't isa. Isang mutual understanding sa pagitan ng dalawang babae na naghahati sa parehang sakit ng pagkawala ng kanilang anak. Sa paglipas pa ng mga panahon, ang dalawang nanay ni Renan ay lalo lamang naging malapit sa isa't isa. Hanggang sa ang sakit na nararamdaman nila ay unti-unting napalitan ng pagpapasalamat at kapayapaan. Pakiramdam ni Vivian ay nakahanap na siya ng sapat na dahilan at pagkakataon kung paano niya nga ba papahalagahan ang mga memoryang naiwan ni Renan na mananatiling buhay ang kanilang mga anak sa kanilang mga puso. Samantala, nakaramdam na rin naman ng kapayapaan si Luisa sa kanyang puso. Dahil sa wakas ay nagawa niya ng harapin ang kanyang nakaraan at pagsisihan ang mga maling desisyon niya sa buhay. Hinding-hindi man mapapalitan ng dalawang babaeng ito si Renan sa kanilang buhay, pero nakahanap naman sila ng pagsasandalan sa isa't isa. Sa gitna ng sakit na kanilang nararamdaman, nawala man si Renan pero nagbunga naman ito ng pagkakaibigan ng dalawang babae na talaga namang isa itong regalo na hindi nila inaasahan. Regalo na nagbigay sa dalawa ng panibagong dahilan para mabuhay.